Good morning sa mga basketball fans and siguro sa San Antonio, good evening and magandang magandang ano to, magandang gabi at magandang gising para sa mga Spurs fans. Welcome to this Scribe Stand episode. Ako po si Carlos Ramos at may bagong guest tayo ngayon, si PBA commentator Andre ko, na fellow Spurs fan ko rin dahil pag-uusapan natin Yeah. napaka-epic na panalo ng Game 1 ng Spurs and Oklahoma City Thunder ng NBA Western Conference Finals. So, Dre, nasa bangko ka ata ba kanina nanood? Kumusta ang Hindi, kasi may cut-off ako hinahabol sa bangko ng alas 12. Natapos yung game para 11:45. Buti sa labas lang. Talagang maneho ako mabilis para matapos ko lang yung kailangan kong gawin. Pero, wala eh. Yan. Lalabas na natin. Mga Spurs Parang fans. pampakin kasi ng buko eh. Nakatayo pa eh. So, kailangan natin ng na patunay na Spurs fans tayo. So, 3 questions tayo. Wag na natin patagalin, Padre. Game. Thank you for, syempre, guesting sa aking Scribe Stand. So, first question. Kung nakita mo, grabe yung transition pull-up 3-pointer ni Wemby nung Grabe yan. first overtime yun ba? Or regulation? Hindi, first overtime. First OT. So, actually, before nun, akala ko wala na. Kumbaga, nag-give up na ako. Sabi ko, game 2 na to. Pero parang tingin momentum mo? papunta sa At Diba? that point, yung momentum papunta sa OKC. Kasi parang, feeling ko, parang fourth quarter, we could have closed it out eh. Parang kayang-kaya ng Spurs tapusin ng fourth na OT. Sabi ko, patay. Tapos kita mo, sumunod-sunod yung OKC. Sabi ko, parang, yun nga, same feeling, parang tagilid tayo, diba? Yung 3-point siya. Parang ganda rin sinabi nila Reggie. That's the first thing I said that naalala ko. Kasama ko si wife ko. Sabi ko, parang yung 3-pointer ni Steph. Yung pull-up ni Steph sa Warriors against OKC rin back 2016 ba yun? Pull-up siya. Same spot eh. Sabi ko, parang gano'n yun. Pero yung regular season, ito playoffs. Tsaka for him to do that, nagulat ako kasi parang the whole game, hindi siya bumibitaw ng tres halos. Parang he made it a point this game na atakihin si Chet Holmgren sa loob or whatever, whoever was inside. So I was so surprised. Pero parang medyo sa loob mo rin, i-expect mo rin na pull up siya eh. Kasi ginagawa naman yan eh, di ba? Ginagawa naman yan. Pero parang, yung how the game, yung trend ng game, di siya tumitira sa labas. Sabi ko, ba't di tumitira to bigla sa labas? Yun, biglang, grabe. Grabe yung tirang yun. Ayan, check natin yung stats. Ano lang siya, Brad? 1 out of 2 sa 3 points. So, 2 attempts lang siya out of his 25 attempts. Grabe. Which is weird, diba? Usually, parang mga yun siya 10 attempts yun siya. Pito. At least pito, diba? Isa mapipiko ka, diba? Alam naman natin tayo, old school tayo. Gusto natin na ang mga big man natin, syempre, Wemby na mag-dominate sa loob. And yun, pinakitaan tayo ng Wemby ngayon na 2 attempts lang siya sa labas and sa loob siya nag-dominate. And this is what we want to see from Wemby na medyo, kumbaga, rare lang yung mga attempts niya sa 3-point line. So, dumiin siya eh. Dumiin talaga siya sa loob today eh. Which is good on their offense kasi na-open yung mga gwardiya nila eh, diba? Sa ginagawa niya. Tsaka na-force talaga yung OKC mag-adjust eh kay Wemby. So yun, Victor Wembanyama, 41 points, 24 rebounds. Grabe, playoff career highs daw yung dalawa, points and rebounds. Tsaka second Spur ever to do that in a postseason, diba? Next to David Robinson, yung unang-una nakagawa nun. Grabe. So, actually, Brad, late night, second half na lang napanood ko, late ako nagising eh. So, sakto lang yung gising ko kasi mas maganda naman pala umabot ng not just 1 but 2 overtime. So parang isang buong quarter ulit yung nilaro nila di ba? So, grabe yun. Pero sabi nga nila, game of the year so far. Game of the year na. Ako talaga, game of the year talaga. Wala ka masasabi. Lahat binigay sa'yo eh. Akala ko na-contain nila si Shea, biglang pumutok pa rin ng fourth quarter in overtime eh. Grabe. Hindi, parang, I think 6 or 7 to. Siyempre Spurs tayo, pero Hindi, actually ako, Brad, nung start pa lang, siyempre as a Spurs fan, Spurs ako, pero logically feeling ko bibigay ko pa rin siya sa OKC kasi sila siyempre defending champion, mas may experience sila dito. Pero parang every series na dinaanan ng Spurs, parang
they are proving us wrong na hindi kailangan ng experience no na Ako iniisip ko kasi at this point after 2 rounds, experience na yun eh. I mean, diba? Hindi ka na, ano na rin eh. Kinalaban mo, Western Conference finalist last year, diba? Or 2 years in a row, Minnesota. Feeling ko mas hirap si Wemby sa Minnesota kasi ang lalaki nila Naz Reid, diba? Nila Randall. Parang feeling ko kasi yung Spurs, I don't know if kasi same yung, diba, yung the tree of Sam Presti and ano, diba, how they build teams. Parang they're the only team in the NBA that's built to really match up with OKC eh. Kanina nga medyo naiirita ako doon, sorry naiirita ako sa commentary ni Reggie Miller at Jamal Crawford. Kasi lamang ng parang 7 o 9 yung Spurs. Tapos parang sabi ko, makapuri pa rin sila sa OKC. Gets ko naman na defending champion. Sabi ko, OKC is 10 deep. Ganun. Sabi ko, parang yung Spurs, gano'n rin naman kami the whole season na hanggang kay Harrison Barnes na, di ba? Ang lalim kaya nung hugot natin sa bench with Keldon Johnson, di ba? Sabi ko, parang kaya rin naman kaya ang tatalo natin OKC, even the regular season. Kasi ginagawa kasi ng OKC sa'yo usually in waves eh. Ubusin ka na first five, tapos yung second five, same consistency eh. Eh, hindi nila magawa sa Spurs kasi pag pumasok yung second five natin, ano rin, palagba rin eh, diba? Drew Cornet, Keldon Johnson. Pero kanina medyo si Cornet talaga, drill cones eh. Every time siya sa court, parang 8 straight points si Jalen Williams. Sabi ko, shit. Kaya 49 minutes si Wemby. Tsaka, di ba, parang naglima lang si coach yung starting lineup niya. Yun na yun eh. Kasi wala si Fox. Yun na nga. Kaya na-force yung mga bata. Panalo pa tayo without Fox. Oo, sabi ko, talaga ng fourth quarter, sabi ko, ito yung oras ni Fox eh. Yung nandun siya to settle things daw. Kasi Stephen Castle, karami 11 turnovers. Sabi ko kanina, sa mga turnover na parang, ano to, but parang di playoffs yung turnover mo. Anyway, but that leads us to our second question, Brad. Sino yung X-factor nito aside from Wemby? Siyempre nga, nakita nga natin na nag-dominate si Wemby, but paano na-sustain ng Spurs na kahit di gumawa si Wemby, they were able to, Harper talaga. Harper. Parang at this point, how can you not be impressed, diba? Rookie yan eh. Pero pucha, maglaro. Sorry, napamura tuloy. Okay lang. Pero yung laro niya, grabe. Parang kalaban niya mga best defenders in the world and I think he only had 1 turnover. Fluke pa yata yung turnover na kanina eh. Yung sa game. Parang buntik na mag-out of bounds, di lang niya nasalo. Parang gano'n eh. 1 turnover. 1 turnover lang. 1 turnover in 47 rebounds. Minutes, Brad. Diba? 11 rebounds, 6 assists, 7 steals. Grabe yung... At saka I think, more than the counting stats with Dylan Harper, pag pinanood mo siya on the court, hindi siya bumibilis. Hindi mo siya mapabilis. May sarili siyang pace. Parang ilang beses yata muntik na madapa si J-Dub sa harap niya kasi meron siya yung super killer behind the back niya na nilalabas lang niya out of nowhere. Na I think even Harper was more effective than Castle today than yung putting pressure on the basket. Si Castle hustle eh. Yung hustle plays yung second chance opportunities, nakikipaglaban siya sa rebound. At saka meron siya yung dakdak sa mukha ni Shea nung late in the game na parang tumatalon lang eh. Pero I think if Steph, kung kalahati lang ng turnovers niya nagawa niya, parang tambak yung laro eh. Sa bagay, pwede. Ako pero Dylan Harper was the X factor today. Siyempre si Wemby given eh. Pero hindi given yung 41 points, pero wild yun. Pero 40-20, gagawin mo in your conference finals debut. Pero nagulat ako kay Harper, 24-11 na 7 steals. Ang galing nung ginagawa ng game plan ni Sweeney. Mike Sweeney ba? Diba? Yung defensive. Siya ba ang taga Crockies doon? Defensive coordinator na Spurs na mukhang next year mapopoach na eh. Kasi pwede understandable naman. Parang daming beses kasi ginagawa ng OKC atakihin or if a-funnel nila papunta kay Wemby sa gitna. Tapos si Harper, ang adjustment na nakaabang lang siya eh doon sa gilid para ang dami na steal na gano'n pag kick out to the corner kasi OKC gusto i-corner para hindi mahabol ni Wemby eh. So if a-funnel nila lahat kay Wemby sa gitna, pag kick out nila si Harper para free safety lang eh, nakaabang lang doon. Doon nila nakuha like 5 of his steals in the game eh. So that's more of him plus yung defensive game plan nila. Tsaka and for 3 go. Hindi, feeling ko dahil parang secondary ball handler si Dylan, di ba? More on si Steph.
Yun naman ang naging Oo. reason ba't tayo naging yung nag-click yung switch from Fox to Stephon, naging si Stephon na yung main ball handler natin. Feeling ko dahil naging secondary ball handler lang si Dylan, mas wala siyang pressure na magdala ng bola from the Oo. backcourt. So pag nandun na sa backcourt, tapos ibibigay na ni Steph sa kanya, kunwari hindi na kaya ni Steph, si Dylan na yung magdadala, mas wala na siyang pressure. Feeling ko lang na dahil Ma-atake na lang diba? siya. No? Kumbaga secondary, hindi siya yung primary ball handler. Mas wala siyang pressure na magdala ng bola and umatake. And parang naka-catch off guard yung yung defense nung Thunder. May siya pagkamano, may pagka-kontrapelo yung galaw niya. Oh. Di ba? Parang hindi mo maintindihan yung Di pace matansya niya. ng defense no? Meron siya yung drop pass ni Wemby sa kanya, natulak na si... Alam mo, nagulat ako kanina, si Chet Holmgren, hindi na matulak si Dylan Harper. Di ba may shot clock violation sila nung, I think, first OT ba yun or second OT, na pinostehan ni Chet si Dylan Harper. Tapos ang dami ng fake bangga. Sabi ko, hindi man lang umurong si Dylan Harper. Sabi ko, hanep. Lakas rin ng katawan niya. Tapos inurong niya si... Pero siya yung sa loob pagpasa nga ni Wemby, binangga niya si Chet. Tapos nag-finish. Yun yung end of late regulation, yun yung parang nag-drop pa si Wemby. Oo, sabi ko naurong ni Harper si Chet Hindi ko alam kung mahina lang si Chet or malakas si D Harp Pero siya X-factor talaga. Siya talaga. Okay, so third question natin, Brad. Sige, baguhin ko na yung third question natin. Ano yung kailangan ng Spurs gawin or kailangan i-adjust ba ng OKC na para to sustain the momentum for the Spurs? Ako, I think the Spurs, I think that would I adjust? Parang okay na yung game plan nila Tapos i-add in Fox. Kasi meron ka outlier game from Caruso parang, ito na yun. Sana ito na yun. Siya parang wala na. 8-3 points. Sabi ko, nangyayari dito, 31 points. I mean, di ba? If you cut that in half, tambak yung game I mean, Shea still got 24. 7 of 20. Parang kuha ko kasi bibigyan mo na kay Shea 24, 12, 5 steals. Parang that's normal. Pero 7 of 23 for him to get 24. So for me, good job, diba? Okay ka na Di mo naman matitigil yung MVP I mean, bigay natin kay Shea, diba? Jalen Williams, 26. So you got that from, that's their usual numbers Pero they're getting it at high volume. Jalen Williams, 25. Chet Holmgren, 8 points lang, 8 rebounds, diba? Jared McKinn. Pero yung outlier game kay Caruso, 31 So, and for me, combination 31 points, Alex Caruso, 11 turnovers, Steph Castle. Walang Fox. Para ko ako yung Spurs, I think that's the game plan Even sino yung pumuputok lately? AJ Mitchell, parang bagong 4 star. points. Wala, di ba? 4 points. Kinuusap yata ni Wemby Kasi di ba sila? Di ba French team sila? Magkasama sila na mafia ni Wemby. Hindi, pero I think that's the game plan. Parang, nung huli na lang nila challenge halos si Alex Caruso, parang sige, beat us. Parang, I'd rather Alex Caruso beat us than pumutok si Shea ng efficient at si Jalen Williams ng efficient. Pero siyempre sasabihin ng OKC, they had bad games and it was a close game, diba? Pero I'll take it, diba? Na maging volume shooter kayong dalawa. Siguro yun yung pick your poison ng Spurs na hayaan mo si Caruso kahit mag-40 yan. Pero nakagulat pa rin siyempre pag hinayaan mo yan, papasok pa rin yung mga tira niyan. Pero yung kinatakutan ko dito, Brad, nung entering the series, actually si Jared McCain. Kasi nung na 4-1 natin sila nung regular season, wala naman siya. Diba, dumating siya nung trade deadline. So, feeling ko siya yung maging X-factor for OKC. And buti hindi pa siya puputok ngayon. So, kasi napansin ko lang kanina, nung pinasok Jared McCain, di ba naka 7 points siya? Pero, minatch-up siya kay Keldon, kay Harper. Binubully ball siya Kaya siya hindi yata pinasok kasi medyo naging defensive liability siya. Pag nakuha kasi nila, parang may mga ilang player nakukuha ng Spurs sa baseline, na-atake lang nila si Jared McCain si Keldon parang binuli. Keldon quiet lang pero 13 points siya, di ba? Yung inatake nila si Jared McCain. Pati si Dylan Harper, inatake lang rin. So I think, may mga players dito baka maging unplayable nga kasi sa defense, like yan, si McCain. Sa Spurs, wala pa naman yata. Wala naman interchangeable pero, lahat. Maybe Harrison Barnes, bagal Luke Cornet. Si Luke Cornet, tayo na sama ng laro na kanina. Well, pati naman sa
is it Portland or Minnesota? May mga ganito games na parang ano ginagawa mo, Cornet? Tapos next game, parang 8 points, 8 rebounds. Diba? So, tingnan natin. Babaw yan. Sana. Pero sana bumalik si Fox. Ang laking bagay ni Fox. Feeling ko kanina, it took too much. Para masyadong nag-effort si Steph. Too much responsibility on Castle to run the offense. Na kaya 11 turnovers. Pero buti na lang tayo. May Wemby tayo, pare. Oh, wala. Ang ano ko lang kay Wemby, wag mo masyadong ibaba yung bola sa floor kasi mas-steal talaga yun ang trademark ng Thunder na magaling sila mag-steal pag when you're naka-turn your back around ka na, magaling sila mag-steal sa mga ganun eh. Galing ni Caruso sa help. Ako galing ako sa help defense sa kanya. Grabe. Yung timing niya, parang meron siya block kay Castle na solid. Pag spin, sabi ko, galing niya yung timing niyang kumalas para ma-block yung tira. Pati yung help niya on the defense kay Wemby. Sabi ko, ang galing na ito. Sabi ko, ang galing ng taong itong defense. Nakakaasar na kayo mukha ni kanina. Di ba parang, galing. parang poker face lang siya na, Tsaka yung yung siya yung naka-prevent nung, alley-oop dunk ni Steph nung to steal. Di ba, overtime mo. Niya, natapik niya yun eh. Pero feeling ko may foul eh. Namwit meron ba yun? Namwit eh. Pero grabe yung block. Speaking of blocks, yung block ni Wemby kay J-Dub. Yung late, parang alley-oop ba yun? Parang alley-oop or putback, diba? Tapos nahuli pa rin ni Wemby. Ano yun eh, parang Amare. Alam mo yung iblanak ni Amare si Tim Duncan dati. Sa loob ng ring. Tama. Ay, tayo nahanip. Hindi, buti may Wemby tayo. Yun nga sabi ko, you can't game plan for Wemby. Wala, hindi mo rin siya masisimulate kahit may Chet Holmgren. Kaya iba yung motor ni Wemby. Kita mo na yung difference eh. Mm-hmm. Yung motor ni Wemby compared sa motor ni Chet. Si Chet tumitiklop eh. Si Wemby para mas gusto pang makipagsakitan. Wait, tama naman 8 points, 8 rebounds, Chet Holmgren. Kaya na Wemby, 41-24. Kala ko nga statement na niya napalpal niya si Wemby nung end of regulation eh. Pero buti nakabawi si Wemby. Sabi ko, siya naka-isa. So, dinakdakan na Wemby. Sabi ko sa TV, bawian mo. Wala lang yan. So, dinakdakan eh, no? Oo. Grabe, game of the year yun. Sana. Ako parang, I was expecting 1 out of 2 in OKC. Then get 2 at home. Then palitan na lang until games. Parang ganun. Still home court, kumbaga. So, with this, Brad, final word natin, will this solidify your prediction? Ako Spurs in 6. Dati ko pa sinasabi yun, Spurs in 6. Pero, ewan. Ano lang tayo? Let's, stand by. Spurs in 6. Okay. Actually, question ko kanina, sabi ko, after ng series na to, ganito, grabe kasi physicality, diba? Tsaka intensity. Sabi ko, hindi kaya ubus sila pagdating sa finals? Yun na nga eh. Kasi back-to-back series na medyo, bugbugan. Tapos kunyari, sa kabila, yung Knicks, kinaladkad lang yung Cavs, or something, diba? Pero feeling ko, nakatulong rin talaga na humaba yung Minnesota series. Okay. Anyway. Yun, shoutout pala kay Jonas Terrado sa siya nagbigay nitong Yun. Si Jonas Terrado, Brad, Knicks fan yun. So, hindi ko alam kung binigay niya to, baka mag-meet tayo sa finals. Magkikita tayo sa finals rematch. So, tapos same mo yung result. 4-1. Mas maliikli lang ngayon. 4-2 nga pala yun. 4-2 yun. 4-2. 4-1. Hindi, pero mamaya, focus na tayo dito. Matagal pa to eh. Hindi, dito tayo. Defending champion ang kalaban natin. Sabi ko nga, gusto ko talaga pumunta mag-invite na friend sa isang bar lang. Yun na nga, yun ang hihintay ko eh. Kala ko magpapa-viewing party ka eh. Gawa tayo. Mag-iisip ako paano gawin. Sana tayo sponsor. Sige, tapos doon ko i-record tong next post game. Oo, diba? Sige nga, gawa tayo. Game 2 or Game 3. Tingnan natin. Pag sa Spurs, pag fiesta. Pag sa home court. Kasi wala fiesta yung Game 3, diba? Okay. Dito sa South. Sa Saan? Basta may bar. Ano yung bar dito sa Aguirre? Mulligans. Yun. Yan. Sige. Para classic. Sige. Mulligans, baka naman. Diba? Baka naman. Sige. Okay. Ay, thank you, Carlo, for having me. That wraps up Scribe Stand. Carlos Sacamos together with my new guest. Uy, salamat
Andre ko, Basta Spurs! PBA commentator and my fellow Spurs fan. Dre, maraming salamat. Kita tayo sa Self-confessed, Spurs, addict.